pasaherong jeep, bumiyaya ako ng halos 2 oras papunta sa Tanay para muling balikan ang ganda ng Daranac Falls. Liman-lipang taong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan, nag-aabang ng masasakyan patungo kung saan di ko malaman. Sa aking jeepney sinasakyan mayroong natanaw na mama. Sa dinami-raming nagdaraan, ikaw pa ang nakita. Ikaw pa ang nakita. May kasamang dalaga. Para mama, dito na lang, bababa na ako. Para mama, dito na lang, heto ang bayad ko. At pagkatapos kong matigtag sa mahabang biyahe, finally, I reached my destination. Good morning guys, finally after more than 2 hours of travel to River Manila. Again, I'm here in Tanay to visit the breathtaking and majestic waterfalls of this place. Actually, hindi lang isa, kundi dalawang falls na pupunta natin dito, yung Daranac Falls tsaka Botlag Falls. Kaya tara, langoy! At dito na nga nag-uumpisa ang kwento. Actually, may pasok talaga ako noong linggo, kaya lang mas pinili ko maglakwatsa. Parang estudyante nagkating lang. Mula sa main road, 3 kilometro pa bago nyo marating ang Daranac. Mabuti na lang wala akong dalang bike, kung hindi siguradong ahon to. At ang hindi na nga kinaya ng tricycle driver ang tarik ng kalsada, pinababa na lang ako at pinaglakad. Medyo malapit na rin naman sa Daranac Falls kaya okay lang, pumayag na ako maglakad. At nang marating ko nga ang lugar, bumungod sa akin ang iba't ibang klase ng mga paninda. May mga prutas, street foods, damit at iba pa. At nagbayad na nga ako ng entrance, 75 pesos sa Daranac at 100 pesos naman sa Botlag Falls. At pagpasok ko, bumungod sa akin ang hanging bridge at sa ilalim ng hanging bridge ay may malawak na ilog. Wala ako kayo sa may Daranac Falls. After 7 years, may pagkakita. Ayun, bumilis na ulit ako. Ang gulo. Yan. Pagpasok ko, una ko napansin ang isang katerbang life vest. Para yan sa mga hindi marunong mangoy, pwede nyo lang alkilahin sa halagang 50 pesos. Malalim kasi ang tubig rito sa Daranac, lagpas tao. Nagkalat ang mga tarpaulins na may mga warning signs ng mga rules and regulations sa lugar. Like, bawal magkalat, bawal magdala ng alak, bawal magtulakan, at iba pa mga do and don'ts sa lugar. Nagkalat din ang mga umbrella cottages dito kung saan pwede yung martahan sa halagang 500. At kung wala naman kayong dalang pagkain, pwede kayong magpaiuho dito. Katulad ng ginagawa ko, nagpaiuho ko ng liempo. At habang hinihintay ko ang pinaiuho ko, nagkape muna ako at nagyosi. Pagkatapos ko magkape, nag-ikot-ikot muna ako sa paligid habang hinihintay ang pinapaiuho ko. At dito nyo rin makita ang isa sa pinakasikat na tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge. At dahil nga weekends, expected ko na marami talagang tao sa lugar kapag ganitong araw dahil nga araw ng pahinga. Ito ang Daranac Falls na matatagpuan sa probinsya ng Rizal, bayan ng Tanay. Napapaligiran ang lugar ng iba't ibang klase ng mga puno at halaman kung saan bumabagsak ang malamig na tubig direktang galing sa bundok ng Sierra Madre. Isa din ito sa mga probinsya na madaling puntahan kung gusto nyo tumakas sa ingay ng Manila. Sa halagang 75 pesos na entrance, wantusawa ka ng makalangoy sa napakagandang talon na to. Dinadayo ng mga taga-Manila at iba pang mga karating probinsya. Yun nga lang, may times talaga na hindi magandang tulog rito lalo na kung tag-ulan. At dahil kailang buwan lang, sa summer naman, pwede nila yung lugar na to. Magandang lugar na rin para sa pagbabante ng pamilya, pagbabarkada, tropa. At alam nyo ba, dito kami nag-reunion ng mga klase ng high school. Kaya, memorable sa akin itong lugar na to. Ako si Kiko Kalikasan at yan ang kwento sa likod ng hindi ko pagpasok noong linggo.